Ika-18 Kabanata. Sino ang pinakadakila? Nang oras ding iyon, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, "Sino po ba ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos?" Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat." Mga dahilan ng pagkakasala. Nakakaawa ang mga tao sa mundong ito dahil sa mga bagay na naging dahilan ng kanilang pagkakasala. Kung sa bagay, dumarating naman talaga ang mga ito. Ngunit mas nakakaawa ang taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Kaya nga, kung ang kamay o paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang kamay o paa mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa ang kamay o paa mo, pero itatapon ka naman sa walang hanggang apoy. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa nga ang mata mo, pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Ang nawawalang tupa. Tiyakin ninyo na hindi nyo hahamakin ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Dahil tandaan nyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawala ang isa? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa burol at hahanapin ang nawawala? At kapag nakita na niya ang nawalang tupa, mas matutuwa pa siya rito, kaysa sa 99 na hindi nawala. Ganito rin naman ang nararamdaman ng inyong Amang nasa langit. Ayaw niyang mawala ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Kung magkasala ang isang kapatid. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng 1 o 2 pang kapatid sa pananampalataya, para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng 2 o 3 saksi, ayon sa kasulatan. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Kapangyarihang magbawal at magpahintulot. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang 2 sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking Amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Ang talinghaga tungkol sa utusan na ayaw magpatawad. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sumagot si Jesus, "Hindi lang 7 beses, kundi 77 beses."
Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkautang sa kanya ng milyon-milyon. Dahil hindi siya makabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang utang. Nagmamakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari. Bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Pagkaalis ng aliping iyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay sabi, "Bayaran mo ang utang mo sa akin." Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Pero hindi siya pumayag. Sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. Ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, "Napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin, gaya ng pagkaawa ko sa iyo?" Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa."